Tanungin natin muna si Sir Lucas, paano yung ginagawa niyung sistema pagka nagtotos na siya ng ibon sa magte-training niya sa club. So sir, paano ba yung ginagawa niyo? Ginagawa niyo rin ba yung kagaya ng ginagawa namin na nag-set-toss muna bago sumakay sa truck? Especially sa Norte, ginagawa ko yan kasi kailangan ng ibon ng breaking point. Kasi pagka kunwari, yung dating pwesto ko sa Quezon City, pagka Norte ang labanan, pagka may mga kalabang kami taga Caloocan, tapos taga Manila, nasa south sila na part ng Quezon City. So, ang nangyayari, yung ibon namin, bumababa muna ng Caloocan, ng Manila, bago bumalik ng Quezon City. So, parang nagsasaya ng 10 kilometers sa papunta, 10 kilometers na pauwi. So, 20 kilometers talo ka na kagad pag di ka nag-self-toss. Especially kung yung pwesto mo sa QC. So, ginagawa ko yan mga around 8 weeks before fight. Sa derby na, pinag-uusapan nila po ng derby, yan, nag-self-toss na ako yan, mga around 1 to 2 weeks na self-toss para may way na yung ibon. Tapos, saka pa lang ako training sa track 6 weeks before fight. So yung iba mga 3 months pa lang nagte-training na. Kaso nga lang problema doon, kasama mo yung mga newbie, kasama mo yung ibon ng mga bata na kinakarga lang kahit may sakit, crowded pa sa track. So yung ibon nyo na stress, makikita yung ibon nyo kalagitnaan pa lang ng training, durog na, yung iba nawawala na. Unlike kung kabisado mo yung ibon mo na hindi naman sila nawawala na ganun kalayo, tapos late mo na silang isusubo sa training, mas fresh sila, sakto yung timing nila sa pagte-training. Tsaka, ayun nga, mas alam nilang uwian nila. Ang nangyayari kasi yung iba, very excited sila na mag-training sa maaga pa lang. Yung ibon nila na bukod sa nabubugbog na yung stress, natutuka pa. Yung sa akin naman, pag late ko yung itin-training, sariwa pa yung mga natutunan ng mga first training, alam na nilang uwi nila kagad, yung ibon ko susunod na lang din doon. Unlike sa kung yung nauna, yung ibon ko na yung nabugbog, yung ibon pa na nasusundan, yung una pang mawawala sa akin. So, kasi kami pag nag-load kami, konti lang ako. Usually, nilalabang ko lang 12 to 20 birds lang. So, every single bird counts sa akin. So, kahit maaari ako mawalan sa training tsaka sa pagtuturo. So, kaya ingat na ingat ako sa ibon natin bago mag-derby. Bago ka sumampa ng training sa club, nagbabakuna ka rin ba o? Ayan, very important yan yung TMB. Yung iba, ayaw nung bakuna, pero kanya-kanya experience kasi yan eh. Before training yan, yung second dose na ng bakuna ko yan. Pero yung unang first dose natin ng bakuna, bago natin iyakat sa flyer lock, which is before 1 month old yung inakay natin. Para immune na sila sa tatamaan, hindi na sila tatamaan ng TMB or baliling. Meron mga stray birds na medyo carrier ng sakit or kunwari mga lock visitor na tao mismo, merong contaminated ng virus yung lock na pinuntahan nila or mismo lock nila. Pag akit sa lock mo, at least yung mga ibon natin, immune na sila. So, ayun, nagbabakuna. So, guys, importante yung pagbabakuna. Lagi ko sinasabi, dati hindi ako nagbabakuna. 2011, walang bakuna. 2012, 2013, 2014, walang bakuna. Doon ako tinamaan sa 2014. Nalagas yung ibon ko. Siguro mga 4 lang ata natira o 5 sa 20 mahigit yun na ibon. Yung iba, mamatay na lang agad. Malakas ngayon. Patay na agad, kinahapunan. Yung iba, nangihina pa. Basta naubos. So, siniwerte lang nung time na yon, nakapagpa-champion din sa MMFC kahit pa paano. Pero ubos talaga yung ibon ko. Nakapag third overall champion ako sa MMFC noon. Tsaka mga lap winner sa MMFC. So, magmula noon, bakuna na ako, taon-taon yan. Bago ako magkarga ng truck, kailangan bakunado na yung ibon. Pagka hindi kayo nagbakuna, malaki yung chance na tatamaan, hindi agad yung tinraining nyo, kundi yung dadatnan sa loob nyo, yung mga young bird nyo, sila yung mga unang tatamaan. Susunod na yung mga kinakarga nyo. So guys, importante talaga yung magbakuna. So sir, pagka ba pag derby na, nag-mid-toss ka pa ba? Nag-self-toss ka pa? Pwede kasi sa availability ng time yan eh. Pagka available yung time natin, mid-toss tayo ng sarili. Pagka hindi, sa track, pwede tayong pasabay. Pero pagka mga bandang dulo na, minsan low line na lang din. Taas pahinga na lang. Mas importante sa kanila pahinga, kumbaga alam na nila yun eh. Nung nag-abuyog kasi ako, tinos ko lang yun, sa Quezon lang eh. Mga ilang kilometers yun? 50? Antos, sa 100 kilometers lang yun, tapos yung laban, 600 plus. So, alam na ng ibon yung uwian nila, kondisyon na lang, tsaka pahinga kailangan nila by that time.
dulo na iyong laban. So yun, pagdating ng oras yan, bakuna, pagdating na magagaling na yung ibon nyo, kailangan nyo na lang ng konting swerte. So lalo pagdating sa South, yung mga nagcha-champion sa South, shout out sa inyo, ang gagaling ng ibon nyo. Kundi lang magaling ang ibon nyo, swerte pa kayo. Kasi sa dami na nalalambat sa South, hindi nalambat yung ibon nyo. Yung iba, hindi nila alam paanong sistema ang gagawin. Ang gagawin sa mga breeder nila, bobo ba o ano. Hindi mo malaman sa panahon ngayon dahil sobrang dami ng nalalambat ng kalapati. Speaking of lalo lambat, sa South. sir, ayan, shout out kay Boss Russell Baldago at sa pamunuan ng PHA. Ayan, good job sa inyo. Yung mga nahuling nakarama, nagbebenta sa black market, yan, may isa na nasampulan. Si Moy Menta. Medyo ano kasi yun eh. Si Moy Menta, shout out Bakit sa'yo. ganun ka magsalita? Dahil ganun siya magsalita. Tapos, meron pa yan mga tropa, nakausap pa dati yung isa dyan eh. Munti ko pang ano eh. Pero anyways, yan, salamat po naman. Tinututukan natin yung mga nagbebenta sa black market. May isa nang nasampulan. Tapos yan, hinahabol na nila iba. Kaya iba, yung payo ko lang sa inyo, huwag kayong basta bibili ng mga tukod na ibon or mga nanakaw na ibon or nahuling ibon kasi pag kayo sinampulan ng may-ari niyan, ibon-ibon lang yan, pero pag umimas kayo ng rehas, ewan ko na lang sa inyo. Well guys, 2019, nag-meeting lahat yung mga presidente ng club. Nandun sila Sir Jaime Lim, Sir Nelson Chua, yung Big Three. Marami, nagpa-meeting sa lahat ng may-ari ng club na para suportahan nga yung lambat-lambat na yan. So yung time na yon, may mga nahuli na nanlalambat. So hindi lang na ituloy, may nakulong na rin nun, hindi lang na ituloy dahil nga nag-pandemic ng 2020. Ngayon na lang uli tinuloy yon, natututukan. Salamat sa mga tumututok do sa mga nanlalambat ng Boss Russell, nakita ko yan sa expo. Hindi ko na-upload yung expo sa Pasay nung nakaraan kasi nasira yung sa phone ko. Pero astig yan si Boss Russell. Mga drapa, mga gamit nila. Yun, drapa. Sana all may drapa. Meron sa bahay. Ayun. Bikinimen. Drapa. So guys, maraming salamat sa panonood, maraming salamat sa suporta, maraming salamat sa lahat ng mga subscriber ni Sir Lucas, sa subscriber ni Michael Rasquero Pogi. Michael Rasquero TV. TV lang, walang Pogi. So God bless sa inyo lahat guys. God bless. What's up mga kaibon? Please like, share, subscribe, and don't forget to hit the notification bell down below para ma-notify kayo sa mga bagong videos namin.